Yung Justice Committee kako ay isang monstrosity o isang makahalimaw na prosedimento na nilikha ng komite. Kabado na si Coque Redon. Impeachment labang kay Vice President Inday Sara ayon sa batikang abogado ay makahalimaw di mano ang naturang mga hakbang. Tama rin ho naman. Tingnan mo si Redon, halimaw na halimaw. Cooking ang hinayupak na ito. At ito, meron po tayong good news. Anak ng kamote, tayong mga Pilipino, nangangamba po tayo na baka dayain nga ho ang 2028 presidential election ng gobyernong nakangiwi ang panga, lalo na to si George Garcia, budlat ang mata. Naku ho, mga abogado, planong magsampa ng impeachment laban po dito kay George Garcia na budlat ang mata. Hindi lang po si George Garcia ang ipapa-impeach nila, kundi lahat ng mga lipuris ni Bongbong Marcos ay ipapa-impeach ng mga abogadong ito. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Holy Week na po, no? Sa lahat po ng mga Katoliko. Tama lang po yan, mag-celebrate tayo ng Holy Week. Pagdasal po natin na si Bangag ay kunin na ni Satanas. Okay, ito po ang ating pag-uusapan ngayon, yung impeachment labang kay Inday Sara. Actually, dalawang impeachment pag-uusapan natin. Yung impeachment po rin dito sa Comelec Commissioner na si George Garcia, budlat ang mata, kagaya din sa mata ni Redon, budlat din ang mga hinayupak na ito. Basta mga kakampi ni Bangag, no? Mga budlat ang mata. So, unahin po muna natin itong reaksyon ni Redon. Kabadong-kabado na. Dahil meron din mga grupong mga abogado ng mga pro-Duterte na nagsampa rin ng petisyon sa Korte Suprema na ipatigil na ho ang impeachment ho labang kay Vice President Inday Sara. Kaya ito, si Coque Redon, kabadong-kabado na, takot na mabasura yung impeachment na ito. Putsang ina, pag ang Korte Suprema mag-decision, wala na po kayong magawa. Pakinggan po natin. Una sa lahat, hindi naman po yung pangalawang Pangulo po yung nag-file po ng petition po na ito. Pangalawa, wala ko talaga nga batayan po yung petition dahil lahat po ng ginagawa ng House Justice Committee ay within the 1987 Constitution provisions, within the House rules po on impeachment. At in fact, at ito po yung pinakabago, within po yung po Supreme Court resolution and decision po ng previous Duterte case. No? Doon po sinabi ng Korte Suprema na yung pong rules mismo ng Kongreso on impeachment ay sumusunod po sa due process rights po ng mga impeachable officials. Yun yung una. Pangalawa, ang sinasabi po roon ay yung po mga hearings ay dyan po talaga ang lunsaran po ng pagkuha ng mga ebidensya. At yung po mga ebidensya ay katulad po ng mga dokumento, mga witnesses, at iba pa. So ibig sabihin, talagang walang batayan yung pong sinasabi ng lahat po ng mga tumututol sa impeachment na ito po ay merely fishing expedition. No? Kasi nga, katulad ng sinabi ko, kasama po talaga yung proseso ng hearings sa proseso po ng pag-impeach ng isa pong impeachable official katulad po ni Vice President Sara Duterte. Ang tanga mo, gumawa ka ng sarili mong batas, Redon. Maliwanag sa sinasabi ng Supreme Court na hindi ka po pwede magsampa ng impeachment sa isang impeachable offense pag wala kang ebidensya at bawal po yung fishing expedition na ginagawa mong tanga mo. Yan ang maliwanag doon. Nililito mo lang yung taong bayan. Kasi nagiging stricto po ang ang Korte Suprema patungkol sa pamatayan na ganyan eh. Hindi ka pwede magsampa ng impeachment tapos puro marites lang ang inyong ebidensya. Para lang ho yan, magsampa ka ng kaso, kunyari sabihin natin, si Redon, pangit. No? Si Redon, kamukha ni Cookie. Ayan, anak ng kamuti. So ngayon, kung sinabi mo si Redon, kamukha ni Cookie, kailangan may ebidensya ka. O kung sabihin mo si Redon, pangit, kailangan may ebidensya ka. So anong ebidensya mo? Ayan, yung video, pati picture. Yan, budlat ang mata, kamukha ni Cookie. Tapos kunin mo yung picture ni Cookie. Itapat mo sa kanya kung pareho bang pagmumukha ni Cookie. Tingnan mo, Cookie ang animal. Ganun Redon. Kailangan may ebidensya ka. Hindi ka pwede magsampa ng complaint kung wala kang ebidensya. So ngayon, yung hearing na sinasabi mo, sablay din po kayo dyan. Dahil gumawa po kayo ng mini hearing. Hindi po kayo mini hearing, mini trial. Ayon po sa Korte Suprema, dahil sa saligang batas, hindi po pwedeng magkaroon ng mini trial ang Committee on Justice. Dahil ang nangarin lang ng Committee on Justice ay i-determine lang kung sufficient in form at sufficient in substance or sufficient in ground. Yan lang ang tungkulin mo. After that, ipasa nyo na sa plenaryo, isama nyo na sa session at pagbubutuhan po ninyo kung si Inday Sara ay impeach ba ninyo or hindi. Ganon ang tamang proseso. Redon, budlat ang mata, kamukha ni Cookie. Yan ang maliwanag dyan. Kasi bakit kayo nagsabi ng sufficient in grounds? So ibig sabihin, may mga ebidensya kayong hawak? O, anong batayan nyo na sinasabi ninyo sufficient in ground? Yung hawak ng ebidensya. No need na magkaroon kayo ng sumpina sa mga sinasabi ninyong mga bank records or confidential funds records sa Commission on Audit. Dahil nagdesisyon na kayo, mayroong sufficient in ground. Pero bakit? Meron pa rin kayong ginagawang hearing? For what? Yan ang maliwanag. Fishing expedition. Ngayon, bababalikan man kayo ng Supreme Court dyan. Sasabihin ng Supreme Court, uy, bakit ka nagdesisyon na sufficient in ground? Wala pala kayong mga ebidensya, mga tanga kayo. Gaganunin ka rin doon. At dapat kang madisbar kang abogago ka kung abogago ka. Kasi wala kang mga batayan. Bakit ka nagdesisyon na sufficient in ground? Siguro kung sabihin mo, sufficient in form, pwede yun, palampasin ng Supreme Court. Sufficient in substance,
pwede rin ho yun, palampasin. Kung sa tingin ninyo, insubstantial po, goods yun. Yung sufficiency in ground, dito po, kayo magka-problema. Kasi pag sinasabing sufficiency in ground, kumplito rikado na po ang sangkap ng animal na adubong manok. Bakit mo masasabing adubong manok kung walang toyo? Bakit mo masasabing adubong manok kung walang kamuti na yan na bawang? Di ba ho? Ito na-determine nyo. Sufficient in ground, so kumplito rikado, may ebidensya. Pero ngayon lumalabas, wala kayong ebidensya at hindi pa rin ho ninyo pinapasa doon sa plenaryo, sa sesyon sa Kongreso kasi nga, kulang kayo sa ebidensya. Ang pinagbatayan nyo lang, marites moridon. Yan ang maliwanag doon. Hinga, tuloy lang konti. Sabi niyo nga po kung walang batayan at saka panggulo. Pero in any way po ba makaka-apekto po ba ito sa proceedings sa Kamara? Magtutuloy-tuloy po hanggang sa pinakadulo. At unless mag-issue po ang Korte Suprema ng TRO, tuloy po yung hearing sa April 14 at lahat po ng mga pagdinig ay magtutuloy-tuloy po. At lahat po ng mga sabina na hindi po mula sa mga ahensya po ng gobyerno, katulad po ng tax documents, corporate documents, SALN ng pangalang Pangulo, ay matatanggap na po ng komite over the course of 2 weeks. Alright, Kong. May statement po kayo over the weekend following the petition filed. You said, I quote, she is actively trying to suppress the evidence. She, referring to the Vice President. Can you elaborate? Tama po yun. Kasi kasama po doon sa mga hinihingi po ng petisyon ng mga abogado po ng ating po pangalang Pangulo ay yung pong pagpapatigil nito po proceedings at pangalawa, yung pong pagpapatigil po ng proseso po ng sabpina. Pero katulad po ng binabanggit ko, kasama po doon sa kapangyarihan po ng mga pagdinig ay yung pong tinatawag na compulsory process at kasama po dito yung kapangyarihan po na magsabpina po ng mga dokumento. Hindi ho pwedeng pagdebatihan yung pong kapangyarihan ng Kongreso na makapagsabpina ng dokumento at mga tao dahil makakatulong po ito doon sa kabuuan po ng proseso ng paghahanap po ng katotohanan no, sa mga proseso pong ito. No, so, Bobo ka rin doon. Mapipigilan ka dyan dahil ang tanging makapagsubpina lamang ng mga records sa gobyerno sa isang impeachable officers ay ang impeachment court. Abuse of disgrace na po yung ginawa mo rin doon. Lampas-lampas na yung ginagawa mo sa kapangyarihan ng isang kongreso. Hindi ka po pwedeng magsubpina ng mga dokumento sa isang impeachable officers dahil hindi po kayo impeachment court. Kayo po yung tumatayong complainant. Ngayon nagko-complaint kayo, wala kayong ebidensya. Pagpunta sa impeachment court, pag wala kayong ebidensya, automatic basura yan. So ngayon pinipilit kayo, umaakto kayo ngayon na kayo ay tinatawag na impeachment court at nag-mini trial ho kayo. Yaan ang maliwanag na pagkakamali ho ninyo. Hindi naman mga bubo yan sila Atty. Torion, sila Topacio, mga magagaling man yan na abogado. Kaya wag mong dayain ang katotohanan dahil ang maraming Pilipino ay nakasubaybay ho ngayon, kamalas mo. Noon, mga media lang ho ang papapakinggan. Pero ngayon, mapapakinggan na rin po ang mga political vlogger, mga ordinaryong Pilipino sa social media. Ito maliwanag po ito na pang-aabuso po sa kapangyarihan ng Committee on Justice. Kasama ka Luestro, kasama ka rin doon. Wala kayong ebidensya, pinipilit ninyo ito. Ang trabaho ng impeachment court, ginagawa na ho ninyo. Tandaan nyo rin doon, wala po kayong kapangyarihan magsubpina ng anumang mga dokumento laban po sa impeachment officer. Dahil ang makagawa lang yan, tandaan mong animal kang abogadong budlat ng mata, kamukha ni Cookie, ay ang impeachment court. Kayo ay magdidetermine lang kung sufficient in form, sufficient in substance, or sufficient in ground ang naturang complaint. Kaso nga, lahat kayo dyan sa Committee on Justice, puro kayo nakatanggap ng malita, natural, sasabihin ninyo sufficient in ground. Pero ayon po kay Atty. Sal Panilo, ito po nga impeachment labang kay Vice President Inday Sara ay makahalimaw. Pag sinasabi mong makahalimaw, siyempre may halimaw din. Yan si Ridon, halimaw na halimaw. Pakinggan natin po si Atty. Sal Panilo patungkol dito. Ay yung Justice Committee kako ay isang monstrosity o isang makahalimaw na prosedimento na nilikha ng komite. At isang obviously maliwanag na isang plataforma para sa libreng publisidad para sa kanila. Eh talagang hanggang langit ang inis nyo pag sinusuri ninyo itong committee ito. Sapagkat, tingnan nyo nung nag-file ng impeachment complaint laban kay Presidente Marcos Jr., kadali-dali nila na Basura. dismiss. Hindi na sinuri. Basta dismiss, not sufficient in form and substance. Tapos, nung ito naman kay VP Sara, pinatatagal nila ng pinatatagal. Matapos, na madalian din na nagbigay sila ng ruling ng desisyon. Ay dalawang impeachment complaint ay naaayon at sufisyente sa forma, hindi lang sa forma, o hindi sa sustansya. Pero ano ang ginawa nila? Kasi dapat po yan, the moment na sufficient form and substance yan, ipadala mo na sa plenaryo, lalong-lalo na nung sinabi na ni VP Sara ng sa subpoena na hindi na siya dadalo. Sapagkat yung pagdalo dyan sa Committee on Justice, sa kanilang pagtinig, ay hindi naman obligatory, hindi sa pilitan. Yun ay isang pribileyo o karapatan. Na kung ayaw mong dumalo, o hindi huwag kayong dumalo. Pero may dahilan naman kung bakit siya dumalo. Ang sabi ng mga abogado, paano naman kami dadalo dyan? O sasagot?
wala naman kayong mga aligasyon na nagpapakita na maaaring nag-commit ng krimen itong si VP Sara, ang kliyente namin. Kaya, ba't pa kami pupunta dyan? Maliban pa dyan. Mamaya, i-discuss natin. Tinatawag nyo pang isang mini trial. Yan, ang maganda, yung mini trial. So dito muna ako sa ano, kasi sinasabi ni Atty. Salpanilo na itong ginagawa laban kay Vice President Inday Sara ay makahalimaw na impeachment. At ang tanging hangarin dito ay makalibre ng publicity. Para pabor dito sa mga kongresistang putang-inang mga buhaya na tumatanggap ng mga mali-malitang pera. Alam mo sa akin lang yan naman talaga ang hangarin nila. Libreng publicity. Kasi pag binibira mo ang mga Duterte, panigurado pag-uusapan ka sa social media, sa mainstream media, interviewin ka. Kagaya itong si Ridon, natabla rin itong hinayupak, nakawatan din ho ito, naglilima sa kaban ng bayan, bumabakasyon sa ibang bansa gamit ang pera ng bayan. Walang hiyang ang mga animal na ito. Tingnan mo yung mga nagsasampa ng impeachment laban kay Inday Sara at sumusuporta, ito po yung mga kawatan sa kaban ng bayan. Ito po yung may mga mali-malitang pera na nakikinabang ang mga animal na walang puso ng mga hinayupak na ito. Libreng publicity. Kasi gusto po nilang tumakbo baka sa pagkasenador or dito naman sa mga party list, magpapasikat sila. Dahil malapit na rin election 2028. So para sabihin na, ay okay to, ay gumagawa. Pero hindi po yan ang nangyari. Ang purpose yan, demolition job laban sa mga Duterte. At para bumango ang mga pangalan ng mga animal na ito. Pero hindi po yan ang nagiging resulta Na-reverse yung result Ano po ang nangyayari? Si Vice President Inday Sara ay lalo pong minahal ang taong bayan. Ay lalo pong dumarami ang mga supporters ng mga Duterte. Saan ka nakikita? Birthday sa buong mundo. Sa isang former President Rodrigo Roa Duterte. At itong mga hinayupak na ito ay lalong kinamumuhian ng taong bayan. Sino po ang nakagain ng publicity diyan sa ginagawa ng House of Representatives? Hindi si Vice President Inday Sara Duterte. Dahil na libre po ang publicity ni Inday Sara, hindi Inday Sara nagbayad sa mga media. Yung mga buhayang ito ang nagpapasikat kay Inday Sara. Kaya ang resulta, putang-inan nyo, sa 2028, Duterte pa rin. Tuloy, Atty. Sal. Ano pang dahilan? Gaya po na sinabi natin sa inyo. Kung ikaw ay objective na tao, kahit hindi ka abogado, gagamitin mo lang yung sentido común. Ang magiging conclusion mo, wala talagang kapatay-patayan, katawa-tawa ang mga aligasyon laban kahit isa. Katawa-tawa ka daw rin doon. Sa bagay, mukha pa lang, katawa-tawa na Paano ka kasi magrereklamo ka, wala kang ebidensya? Magmarites ka lang. Ebidensya na, computation mo, math mo, mali. Ebidensya na, putang inumin talaga. Tuloy. Kaya na sinabi na ho natin, paulit-ulit sa ating program, yung ground ng illegal disbursement of confidential funds ay hindi po pwedeng maging patayan para idemanda mo sa impeachment. Sapagkat, unang-una, wala pang ang pinal na sinasabi ang Commission on Audit Exactly. na irregular nga ang ginawang paggastos sa confidential funds. Pangalawa, yung pong notice of disallowance na binigay, ay ang ibig lang naman sabihin nun, kulang ang mga requirements mo. Attachment. At katunayan, out of the 125 million, marami din silang nasumite. Kaya ang natitira na lang sa hindi pabaliwanag sa paggastos dahil wala pang mga tinatawag na paliwanag o resibo, ay mga 70, hindi tayo nagkakamali, mga 75 million na lang o 70 billion. Kaya hindi totoo na 125. Pangatlo, talagang hindi nga ako pwedeng gawin niya yan sapagkat merong opinion ang Commission on Audit na inilabas na sinasabi nila, maayos naman daw, sinunod naman daw ng Office of the Vice President, ng Department of Education, yung siya secretary pa, na nasa tama ang pag-comply ng procedimento sa auditing. Ano sabi, okay ang auditing procedure na ginamit nila. So paano magiging isang impeachable ground ng betrayal of the public trust at culpable violation of the Constitution? Hindi nga isang krimen Hindi nga irregular Hindi pa. Wala pa nga premature kumbaga. Yan, isa yan. Tama ka dyan, Atty. Sal. Ito dapat yung intindihin rin ng maraming Pilipino. Lalo na po yung mga supporters ni Ridon, Dilawan, Pinklawan, lalo na mga bubunistang tanganista ni Bangag, na ang Commission on Audit, hawak nyo na nga, kontrolado ho nyo yan mismong nagsabi na unmodified opinion. Yung credit ratings, yung ratings ni Vice President Inday Sara, yan ang pinakamataas na rating sa lahat po ng departamento ng gobyerno na pwedeng igawad ng Commission on Audit na sumusunod sa joint circular ng naturang ahensya. Wala na pong ibang pinakamataas na credit rating, na rating na yan, kundi yung unmodified opinion within 3 consecutive years. So isa lang ang ibig sabihin, walang korupsyon. Walang nangyayaring paggustay sa kaban ng bayan. Kung meron mang naglustay sa kaban ng bayan, alam na po natin kung sino dyan. Si Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Sandro Marcos, Martin Romualdez, sila ang naglustay sa kaban ng bayan, malitang pera. Tuloy natin, Atty. Sal Panilo. Tapos, yung demanda sa kanya na di umano ay pinagbantaan ang tatlong opisyal ng gobyerno, ang presidente, ang first lady, ang dating speaker ng Kamara de Representante. Napapatayin sila. Pero katotohanan niya, kung titignan nyo, hindi yung pagbabantay. Parang ito ay pagbibigay impormasyon sa publiko na ang kanyang buhay na matagal niya nang sinasabing nanganganib ay mukhang tutuluyan siya at sinasabi niya na ang pinaghihinalaan niya
tatlong tao at binanggit niya nga yung tatlong tao. Mhm. At parang sinasabi niya sa sambayanan, ito, Susumbong. pag ako'y napatay dito, ipaghiganti niyo ako. At meron na nga akong kinausap na ito, ang mga palagutin niyo. Mhm. Ano ang ibig sabihin? Stop muna tayo doon, sinasabi ni Atty. Sal Panilo. Tama ho. Dapat nga yung National Bureau of Investigation, ang unang gawin nilang investigasyon ay imbestigahan kung sino yung mga taong ito na gustong pumatay kay Vice President Inday Sara Duterte. Sino ang tatlong taong ito na posibleng magiging mastermind sa pagpatay dito kay Inday Sara. Yan dapat yung unang imbestigahan. Kasi nga bakit nakapaglabas si Inday Sara ng sentimiento na kapag mamatay ako, itong mga taong ito ang paghigantian ninyo. Si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Dahil itong tatlong taong ito ang gustong mawala ako sa mundo. Ito dapat yung unang imbestigahan ng National Bureau of Investigation. Kasi hindi man ho yan po pwede makapagsalita si Vice President Inday Sara ng ganyan kung wala talagang nagbabanta sa buhay niya. Alam naman natin yung mga animal na ito, mga tuso Itong mga Marcos, Romualdez, yung mga Dilawan, Lisa Marcos, budlat din ang mata. Yan ang unang imbestigahan ho ng National Bureau of Investigation. Kaso nga ng problema, ang National Bureau of Investigation under sa Executive Department. So wala pong mag-iimbestiga. Patang nakamalas-malas ninyo pag naging presidente si Inday Sara, dahil si Inday Sara mismo magpa-imbestiga sa inyo kung sino yung gustong gumurgor sa kanya. Hindi yung imbestigahan mo sa sinabi ni Inday Sara dahil gurgurin daw si Marcos pag nagurgor siya. Anak ng kamuti ang tatanga naman ho ninyo. Meron bang patay na pagkatapos pinatay, babangon sa libingan para magiganti? Nakatangahan ho yun. Tuloy, Atty. Sal. Ibig sabihin nun, inihahayag na lang ang maaaring sabwatan Mhm. plano sa pagpatay sa kanya. Exactly. At alam nyo, sa ilalim ng grave threats, kailangan na yung banta ay ginawa mo yan at Mhm. may realidad na tunay na banta talagang banta grave. Kaya nga Grave threat talaga. grave threats. Pero Oo. ito ay kondisyon Correct. May kondisyon. Yung banta, mangyayari lang kung patay na yung nagbabanta. Paano mo ngayon masasabing Banta sa buhay. pagkaroon ng krimen, itong Mhm. nagbabantay, patay na siya. Kung mangyayari Exactly. nga yung pagbabanta. O kaya, yun ay katawa-tawa Mhm. na yung isang impeachable ground ay nanggagaling sa isang hindi nga krimen. Kung hindi Mhm. krimen, ay nalalong hindi impeachable ground. O meron pa akong isa. Paano nagiging impeachable ground yung ganyan? Ang impeachable ay yung grounds ay yung betrayal of public trust, culpable violation of law. Pero ito, utang ina impeachable na pala yung magmura ka ba? No? Murahin ka po, putangin ninyo. Pag nagurgur ako, may magiganti para sa akin. Paano nga magiganti na? Igurgur na ka Paano ka gurgurin? Hindi pa naman nagurgur yan Inday Sara. Walang grave threat po yun. Yan ay pinano lang nila, pinalaki lang isyo, ginagawang tanga mga tao at ginagawang bubo ang mga tao. Kamalas nila may mga batikang mga abogado kagaya ni Atty. Sal. Sabi, si VP Sara nangikayat ng rebellion, sedisyon laban sa gobyerno. Bakit? Kasi ini-imagine niya, iniisip niya sa kanyang sarili. Napupugutan niya ng ulo ang Presidente Marcos Jr. Naman iniisip pa lang pala. Wala pang aksyon. Kumbaga, imahinasyon lamang. Mhm. Kung ang alam po ninyo sa ating batas, maaari mong isipin, planuhin, ang pinakamaselan, pinakamakaalimaw na krimen Mhm. sa isipan mo. Pero kung hindi ka naman kumikilos Walang krimen. para isagawa yun, kuha ka ng hakbang o mga hakbangin, tungo sa pagpapatotoo sa iyong iniisip, hindi yung krimen. You Ayan. can't imagine the worst of crimes, Mm. but it cannot ripen to a crime unless and until overt acts are performed in pursuance of your plan. Maliwanag po yun. Di anong ibig sabihin. Di katawa-tawa na naman ang ginagawa nila. Impeachable ground, batay lamang sa isang imahinasyon. Yan ang maliwanag, katawa-tawa. Tama naman, no? Yan nga ho yung sinabi rin ni Atty. Topacio, yung tungkol kay Ann Cortez na sinasabi ni Bong Suntay na kapag nakita daw niya si Ann Cortez ay parang umiinit ang kanyang katawan dahil sa kagandahan. Yan ay hindi krimen. Yan ay impresyon. At kung yung isip mo sasabihin na, ay putang ina, gusto kong gurgurin si Tambaloslos. Sa imahinasyon mo, sa isip mo, gusto mong gurgurin, walang krimen pa yan nangyayari. Kasi wala namang nagurgur, at wala namang naghahasa, at wala namang napagsamantalahan. Yan ay maliwanag na walang krimen. Kailan ba magkakaroon ng krimen? Yung inyong iniisip, pag piniperform mo na. What for example, gusto mong gurgurin yung palaka. Yan ang isip mo. Kung hindi mo ginawa, walang krimen. So kailan magkaroon ng krimen? Pag piniperform mo na yung nasa isip mo. Doon tayo magkaroon ng investigasyon. Hindi naman po pwede na ang krimen sa pamamagitan ng imahinasyon lang. So ngayon yung ebidensya rin natin sa pamamagitan ng imahinasyon. So anong mangyayari dyan? Hindi magiging tanga lahat tayo. Yan ang maliwanag dyan. Na itong si Ridon, abogado man sana ho ito, hindi niya naintindihan. Pinipilit lang talaga niya manira. Pinipilit lang talaga niya na magkaroon ng spotlight sa kanyang mga matang budlat, kasing budlat ni Cookie. Yan ang mahirap sa mga Pilipino. Pinag-aralan nyo yan. Mga abogado kayong mga naturingan, wala kayong mga alam.
So ibig sabihin, kaming mga political vlogger, mga komentarista, mas may alam pa kami sa inyo. Huwag kayong pumayag ng ganun. Ipakita nyo yung kaalaman ninyo at katotohanan at tamang pag-interpret ng mga batas at mga kaso sa bansang ito. Hindi yung nililito nyo lang ang taong bayan. Madali lang ngayon mag-research. Meron ng chat GPT. May Google na. Maging matalino na rin ang mga Pilipino. Kami, kaya namin pumunta sa Google, magtanong kami kung paano ba ang pag-interpret ng batas na ito. Mga artikulo. Ano bang karapatan bilang isang Pilipino? Nandyan yan sa Google. At alam na yan ng taong bayan. Punta tayo doon sa sinasabi ni sinasabi ni Ridon na confidential funds, yung mga pinapasikat nila na Mary Grace Piatos. Alam niyo, ang tatangan ninyo, patungkol sa confidential funds, ito po, mga eksperto nagsalita na ho, kung ipinagbabawal ba yung mga pseudonym, mga aliases, pagdating dito sa confidential funds, intel funds, narito, pakinggan natin para may masmasan ang mga animal. Sa gitna ng gumugulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, lumantad ang ilang eksperto sa talakayan ng taong bayan upang ipaliwanag ang kalakaran sa likod ng mga pondong ito. Una nang sinabi ni Vice President Sara na ginamit ang confidential funds para sa mga proyektong may kaugnayan sa national security. Ayon kay dating General at dating ARTA Undersecretary Brigadier General Carlos Kita, ang intelligence funds ay eksklusibong ginagamit ng militar at pulisya para sa mga operasyong panseguridad. Habang ang confidential funds naman ay para sa mga civilian national government agencies. Git ni Kita, lahat ng ito ay sakop ng audit system ng Commission on Audit. Kaya hindi ito basta-basta maibubulsa. Gumagamit raw ng mga code at alias sa mga operasyon para sa kaligtasan ng mga operatiba at informante. Gamit yan, code, pseudonym, alias, and even yung mga writer nga may pseudonym Pero ito, more on, important dahil yung secrecy, no? Maraming reason kung bakit kailangang may alias or code or may pseudonym. Kasi, una, for security reason. Correct. For safety. Ganoon rin sa haning ng pulisya ayon kay Stop muna tayo doon. Yung pseudonym, aliases, normal lang po yan kahit saan. Tingnan mo mga artista, merong screen name. Yung screen name nila, hindi yan totoo na yan ang pangalan nila. Yan ang tinatawag na alias, pseudonym. Bakit po hindi sila naglalagay ng totoong pangalan sa screen? Dahil nga, para yan sa kanilang seguridad. But for example, kami mga political vlogger, maraming gumagamit ng mga aliases, pseudonym tawag dyan. Ang purpose yan for security. Kagaya ko, hindi naman Bisdak Pilipinas ang totoong pangalan ko. Pero bakit ako ay nilalagay ko yan na Bisdak Pilipinas? For security reason. Lalo na kami. Nagkikriticize kami sa gobyerno. Matindi naman kasi ang gobyernong nakangiwang pa nga. Pag nagkikriticize ka, kakasuhan ka. Kahirap-hirap, may sukli ka pang kulong ka pa. Ito po yung kahalagaan ng pseudonym, aliases. Paano pa kaya dito sa mga intelligence agency, mga intel unit? Alam mo yung intel community ng ating bansa, maliit na ng komunidad yan, na kailangan mo gumamit talaga ng aliases sa pseudonym. Hindi yan ipinagbabawal. Yan ay normal lang yan. Hindi man po pwedeng ang totoong pangalan ni James Bond ay James Bond. Hindi naman po pwedeng ang totoong pangalan ni John Wick ay John Wick. Mga aliases lang din ho yan eh. Yan po ay kapareho sa intelligence and confidential funds ni Vice President Inday Sara na yung mga tao doon ay hindi po inilalagay ang totoong pangalan dahil makompromiso ang operasyon ng intel community. Ang makikinabang po dyan pag isa publiko ang totoong pangalan ay mga komunista at kalaban ng gobyerno, lalo na mga kaliwang grupo. kay retired Police Colonel Jonathan Galang mula sa PNP Intelligence Group. Kwento niya cash basis ang mga transaksyon sa operasyon upang mapangalagaan ang pagkakakilanlan ng kanilang mga informant. Iniwasan po natin yung tinatawag natin na yung mga document traces, backtracking. So marami pong transaction on the ground. Usually po talagang cash basis yan. Para hindi po na-trace. No record. Lalo na po security ng mga ating mga informants. Ayon pa kay retired Brigadier General Kita, hindi lahat sa ahensya ay nakakaalam ng mga code o alias na ginagamit. May prinsipyo kaming sinusunod, yung tinatawag na the need to know basis. So doon sa ahensya mismo, halimbawa sa ISAP, hindi lahat doon nakakaalam din ng ng mga codes na yun. Dahil dito, hindi umano angkop na busisiin ng husto ang mga pangalang nakapaloob sa operasyon dahil sa panganib na dala nito. Matatanda ang naging sentro ng usapin at pilit na pinabubusisi ng mga makakaliwang grupo ang pagkakakilanlan ng isang Mary Grace Piatos na lumabas sa acknowledgement receipts para sa pagliquidate ng pondo ng confidential and intelligence funds. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela. At least naintindihan na po ninyo, mga eksperto na nagsasabi, hindi pwedeng i-reveal ang totoong identity ng mga nasa intelligence community. Hindi po pwede yan. Yung intel unit ng bansang ito ay kilala ng mga kalaban ng gobyerno, lalo ng mga kalawang grupo. Kung ito po ang basihan nila, na ground for impeachment, automatic, mababasura agad ito at papagalitan na naman itong mga buhayang itong budlat ang mata, no, na si Cookie Ridon ng Korte Suprema. Alam niyo ba, Cookie Ridon, kung sino dapat yung ipa-impeach natin at sino dapat yung i-impeach? Ito, si George Garcia, dahil minikos-mikos niya ang nakaraang eleksyon. O ito mga kababayan ko, meron pong mga grupo na gustong magsampa ng impeachment, mukhang sinampahan na nga ho. Oh, kasama po ang 6 na iba pang Comelec official,
Ito ay balita po galing po sa Ang Balita ngayon. Sa mainstream media, ang nakita ko po na nagbalita nito ay Daily Inquirer pa. Hindi ko po alam kung ang GMA ay nagbalita ho. Ayon po dito sa isang EB page, ang balita ngayon, impeachment complaint versus Comelec Chairman Garcia at 6 na commissioners ihahain umano sa Kamara. Isang matinding legal na hakbang ang inahanda laban kay Chairman George Erwin Garcia at 6 pang commissioners ng Commission on Elections. Matapos ihayag na magsampa ng verified complaint for impeachment ang 2 abogado sa mababang kapulungan. Nagsampa na pala no, sa mababang kapulungan. Ayon kina Attorney Eldridge Marvin Aceron at Attorney Sikini Labastella, inakusahan nila ang mga respondent ng culpable violation of law, particular ng Republic Act No. 8436, gayon din ng betrayal of public trust at iba pang mabibigat na krimen. Pattern ng maling gawain iginiit ng mga naghahain ng reklamo na ang kaso ay nakabatay sa umano'y documented pattern of institutional misconduct na sinasabing naganap sa 2 magkasundo na halalan. Yun na yung 2022 or 2020 at 2025. Kabilang sa mabibigat na paratang laban kay Comelec officials, laban sa mga Comelec officials, ang sumusunod. Hindi sumailalim sa source code review. Ayon sa reklamo, ginamit umano ang software version na 3.5.0 sa mahigit 110,000 automated counting machines noong May 12, 2025. Tama ba? Teka lang ha. Na hindi at dumaan sa mandatory source code review, isang malagang safeguard sa automated elections. Data Center 3 issue. Ipinunto rin ang umano'y pag-install at operasyon ng isang hindi otorisadong intermediary server na tinatawag na Data Center 3 na posibleng nakaapekto sa integridad ng transmission ng resulta ng halalan. Private IP address controversy. Inakusahan din si Garcia na itinago umano ang paggamit ng isang private IP address noong May 9, 2022 para humigit kumulang 20,300 vote counting machine, modern bagay na kinestyon ng mga complainant sa usapin ng transparency. Yan po ang kakaharaping kaso ni George Garcia. Yung version 3 version, basta yung version na gamit ni George Garcia na may problema. Ito yung Attorney Harold Respecio Ito yung nirereklamo niya. Teka lang, version 3.5.0. Ito yung kontrobersya, ginamit yung 3.5.0 ng Comelec na ipinagbabawal ho yun. Alam mo, ito dapat yung ma-impeach si George Garcia. Sa akin lang dapat talaga ma-impeach yung mga nasa Comelec ngayon Dahil nakatakot po pagdating sa 2028 presidential election, dahil hindi naman talaga magtatagumpay yung impeachment ng mga budlat ang mata ni Ridon, itong si budlat ang mata rin ni George Garcia, ito yung dapat ma-impeach. Kasi karamihan ang mga concern nila, paano po malakas nga si Inday Sara nangunguna nga paano itong Comelec sila ngayon yung may control. Yung Comelec manluloko, kagaya ni George Garcia, budlat ang mata. Galingan nyo lang ang pandaya kasi pag hindi nyo madaya ng todo si Inday Sara, panigurado, lahat kayo kulong, lalo na ka George Garcia. Tingnan mo si Andy Bautista, nasa na? Naglayas ng animal, nagtatago. Ganon din ang mangyayari sa George Garcia. Kaya ako sa iyo, George Garcia, kung ayaw mong mangyari, yung nangyari kay Andy Bautista, magpakatotoo ka sa bayan. Huwag kang sumayaw sa tugtog ni Lisa Tanas at ni Damunyor. Pero anyway, ako naniniwala na sa 2028 ang presidente ay Duterte.